Hello po, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras po na nakakarating at makakarating sa inyo pong mga dakong kinalalagyan, ang video po na ito, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat mga kapatid. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world. A greetings of true peace and the truth to all of you, my dear brothers and sisters in Christ. Ayan, live po tayo uli ngayon dahil ang dami pong nagme-message sa akin regarding sa kanilang pag-exit, and nagpapaabot sila ng pasasalamat dahil malaking kaginhawaan yung makalaya ka doon sa konsepto na iniikilkil sa pagkatao po natin, na yung pong ating pong pinanggalingang religion ay yun lang po ang totoo, at sila lang ang maliligtas. Kahit anong gawin mong mabuti, if you are outside that church, all of those efforts are invalid. Thank you so much. Oh, very nice. There you go. Thank you so much. Ayun. So, kailangan ko kasing bumili para makapag-stay ako dito dahil umuulan, wala akong payong. Sakto, meron silang, pinatay nila yung yung heater ko. Ayun, ako pala yung nakapatay. Napatay ko. I turn on my heater because it's cold. This one. No, it's okay. In my back, it's okay. You want in your bag, but I don't think it moves. Yeah, You want... it reach my back. It's good. It's okay. It's okay. Okay. Thank you so much. Ayun, so ayun, nako, nandito pala si si Sister Bebs Andado Godelusaw, si Sister Dolor Geka. Nandito rin si Sister MJ Castro. Sister ba to o brother? Kasi alam ko mag-asawa ito na nag-exit na. Si MJ Castro, mabasa. Kung brother ka o sister, hindi ko na po alam. Sabi ni MJ Castro, mabasa, shout out po bro, Brad Badong, listening from work. SLBB po ba ito? Ano po ba yung SLBB? Ayan. Ako. Nandito rin si Kira Yamato. Ayun mga kapatid. So, kailangan natin takpan. Ayan. And ayun po mga kapatid. Ang daming nagme-message sa akin na nagpapaabot ng kanilang pagpapasalamat. Anong sinasabi ko po sa mga kapatid? Sabi ko, salamat po sa effort ng mga exiters. Dahil without the effort, not only me, mga kapatid, hindi ko po inaako yung yung pinatay yung yung heater ko sa likod. Diyan na nga natin siya. Lamig kasi, naninigas yung yung mga daliri ko. Pinatay yung yung heater ko na nasa likod. Brother po ako, bro. Special live ni Bradong. Ayun pala yung SLBB, special live ni Badong. Sabi ni Brother Arnel Samana, good evening po mga kapatid. Ayan. So, going back mga kapatid, yun nga po, maraming nagpapaabot ng mga pagpapasalamat. Sabi ko, it is not my effort alone.
Kaya nga ako, nagpapasalamat ako sa Post MCGI Society. Kahit hindi ko sila kilala, hindi ko nga alam kung babae ba itong o lalaki ba ito behind Post MCGI Society. All I know is they are concerned sa mga kapatid. Kaya ayun, thank you po sa Post MCGI Society, kay Dr. Bonjing na ngayon ay Rosa yung kanyang Facebook channel. And to all of you mga kapatid na mga fellow exiters. Sabi ni Kira Yamato, nahawi daw ang dilim sa liwanag. Sabi ni Sunny, ibig sabihin, nasa kadiliman talaga sila. Pinapatunayan lang nila na nasa kadiliman talaga sila. Sabi ni si Nanay Maria Corazon Balagat Bermejo, taga Hong Kong ito. Magandang gabi, JR, sabi ni Nanay. Magandang gabi din po dyan at magandang hapon po dito, Nanay Maria Corazon Balagat Bermejo. Isa ito sa magiting na exiter from Hong Kong. And sabi ni Brother Mario Pahikulay, shout out po from Tanawan City, Batangas. Ayun, nagpapa-shout out si Brother Mario Pahikulay. Sabi ni Sister Dolor Geca from Laguna po ito. Tama po ba? Sa ano po kayo? Calamba? Sister Dolor Geca? Gandang gabi po kapatid. Magandang hapon po dito sa aking dakong kinalalagyan. And ayun po mga kapatid, kasama po kayo mga kapatid sa dapat i-congratulate. Let us all congratulate each other for winning souls na makalaya sila. Bakit po natin ito ginagawa mga kapatid? Tirelessly. Wala naman po tayong napapakinabang dito. Kaya po natin ginagawa ito dahil sa udyok ng mabuting budhi na sabi ng Bible, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. So we are obliged to the words written in the Holy Scripture na kapag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Yun nga po yung nakahikayat sa atin, mga kapatid, na noong buhay si Bes, kapag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Basa. Ayun nga yun. Naku, yun yung famous na tagline ng ang dating daan before, during his golden age, mga kapatid. Ngayon, nasa dark ages na ngayon yung iglesia ni Bonjing, mga kapatid. So maraming mga kapatid na nabubuksan. Biruin mo, mind you mga kapatid. Ayun, si brother Wilfredo Raplisa. Hello po brother. Nagtatanong siya kanina. Kailan ka mag-live? Meron daw siyang sasabihin. Brother, kung hindi ka busy, sige brother, akyat ka. Ayun po mga kapatid. So, going back mga kapatid, yun nga po. Nasa panahon na po ngayon ang MCGI na palubog na po sila. Kagustuhan po ba natin ito at kagagawan? Hindi po kapatid. Ilang mga tours na. 3 pa lang po ang nai-invite natin. Bukod pa po yan sa ibang mga doctors na silent exiters. Hello, Brother Wilfredo Raplisa from Hello po, brother. Kumusta po? Yes, Brother Wilfredo, kumusta? Okay lang. Salamat po sa Diyos. Meron lang akong kaunting sasabihin about this morning. Sige po, sige, go ahead. So, nag-start ako ng
drive ko kanina sa bus kasi may kapatid sasakay sa akin yan mga alas 7 ng umaga eh. Tapos itong kapatid na 'to, nung nandiyan pa ako sa loob, mabait sa harap, parang quiet na person ba. Mm. Tapos nung sumakay siya sa akin kanina, nakita ko na siya sa bus stop. Ah, Tapos pagpasok niya, sinabi ko, "Good morning, brother." Ano mong ginawa niya, brother? Nakayuko lang, walang salita, nothing. Parang didma lang niya ako. Sabi ko, "Akala ko bang mabait itong tao na 'to?" Pero yun talaga, mayroon pala talagang tinatago yung kapatid. Kaya parang nakuan ako kanina ba, nadismaya ako, parang talagang may iba na ang mga pag-uugali nila. Na ano po sila, nabulag na po kasi sila dun sa konsepto at sa paniniwala na mali na iniuukil-kil ni Daniel Rason na pag sa demonyo ka na, kalabang ka na ng Diyos. Yun ang nakuan ko, brother. Alam mo yung sa sitas na 'di ba makisanib ka sa mabuti, layuan mo yung masama. Parang sa tingin ko tayo ang masama eh. Masama tayong tao yung nag-exit. Parang yun ang tingin nila sa atin eh. Yun po ang tingin po nila sa atin. Tapos brother, ang nakakatuwa nito kasi alam ko yung stop niya, yung bus stop na kuan niya, bababaan niya. Alam mo, before siya sa may nag-stop dito, maraming bumaba, siguro mga 5, bumaba rin siya. Hindi siya bumaba dun sa next stop niya. Kasi Oo. brother, pag bumaba siya ron, siyempre magsabi siya sa akin na salamat o Oo. whatever. Di ako, nagtaka ako bumaba doon before sa stop niya. Sabi ko talaga itong mga tao na to, Baka parang po nahihiya din yung ano kapatid. Alam nyo naman, siguro, ganun po kasi, meron pong ganun eh. Siguro, meron na rin siyang mga katanungan agam-agam sa kalooban niya. Kaya lang, nandun pa rin siya doon sa konsepto na, hindi ko pwedeng kausapin ito kasi sabi sa amin, masasamang tao ito, mahahawaan ako ng ano. yun ang nasa isip ko rin, no. Pero sa totoo lang, brother, merong nag-exit din talaga sa iglesia. Pero iba yung puso ko eh, hindi ganun eh. Pinapansin ko pa rin, tinatawagan ko pa rin sila. Yun ang kuan ko, hindi ko iniisip na masamang tao sila eh. Mhm. Siguro meron lang sigurong kuan na nakita nilang mali kaya hindi ko sila parang ganun iba eh. Iba ang Mhm. kuan nila ngayon. Oo, napanood niyo po ba yung live natin? Kasama natin yung 3 doktor. Biruin Oo. yung 2 doktor na mag-asawa. Sabi nila, alam niyo po ba, hanggang ngayon, kinikater pa rin po namin yung Yun mga na. na lumalapit sa amin. Yun Samantala na napanood ko yun eh. Kaya lang sila, pagka nag-exit ka na, masama ka na, hindi ka nakakausapin. Pero tayong mga exiter, merong lumapit sa atin, kahit panatiko pa yan, ayan, alam yan ni Sis Beb, Guadalusaw, basta si Sis Bebs. Lumapit si Sis Bebs sa akin, ah, kasi ako lang po ang tumatayo na representative po ng Exeter, mga kapatid. mm, Lumapit si Sis Bebs, Brad Badong, sabi niya, meron po akong kapatid na gustong ilapit sa inyo. Actively na dumadalo pa po siya, kailangan po niya ng gamot. Ngayon po, kapatid, sabi niya ganyan sa akin, inilapit na sa worker, ang ginawa ng worker, kinuha lang yung reseta. Ilang linggo na po, buwan na po yung nakakalipas, wala pa pong gamot na dumarating. Kailangan na po nung kapatid. Sabi ko, sige po, ibigay niyo po sa akin. Finorward ko yun kay Doc J. Lawrence. And agad-agad naman, nag-provide si Doc J. Lawrence ng pambili. Pinadala niya doon sa kapatid. Makakasaksi dyan, si Sis Beb, nandyan si Sis Beb, nakita ko eh. Siya nga yung unang nag-open, nag-view ng live. So, ayun,
Meron akong babasahin lang, sabi ni si Brother Wency Bound. Sabi niya, shout out po sa lahat ng mga exiters ng lokal ng Cruz na Ligas, Quezon City. Ang dami pala natin. Ang dami na pala natin. Pati mga closet, dami na. Sabi niya, shout out kay Sister Mona Lisa Pende Juday Suarez. Ayun, brother. Basta alisin niyo po sa kalooban po ninyo yung ipinaninira ni Daniel Rason na itinatanim sa mga kapatid na pagka nag-exit, masasamang tao na yan. Yun nga. Yun po yun, brad, hindi po makakatulong sa inyo. Unang-una, kilala niyo po yung sarili po ninyo. Sabi ko nga po, Totoo yun. mga live ko po, in the past, biruin mo, magulang ka, pinalaki mo itong anak mo na mabuti. Ngayon, nag-exit siya. Lalayuan mo ba itong anak mo na ikaw ang nagpalaki? Kung mo nag-exit ka, itatakwil mo na itong anak mong nag-exit? Or vice versa? Anak ka, yung mga magulang na nagpalaki sa'yo, umaruga sa'yo, lumingap sa'yo, kung mo nag-exit sila, itatakwil mo na dahil dun sa maling pananampalatayang itinuturo ni Daniel Rason? Anong klaseng moralities meron 'yon? Ay naku. Kahit sa ibang religion hindi ko yan na Ang Pero ganda sa yung dati kong religion, brother, hindi sila ganun. Nakakausap ko pa rin. Mm. Pero ito, na-observe ko na kasi yan before, brother, yung may mag-exit, iba talaga ang mga ugali nila. Sabi ko, hindi to tama sa ganito eh. Kasi kung talagang nasa Diyos ka, hindi ka ganyan eh. Correct. 'Di ba? Kahit 'di ba si Apostol Pedro tinagan yung tainga ng isang kawal, 'di ba? Sabi ni Kristo. Tapos yung nagkasala sa kanya, 'di ba? Forgive them, Father. Sila parang banal eh. Talagang hindi nagkasala, sabi ko. Tapos Nadismaya lang ako kanina sinasabi, umaga, brother, kaya nag-text ako sa iyo. Talagang gusto ko magsalita ulit ba? tapos sinasabi ni Sunny Catan na wala daw silang pinopromote sa social media na hatred. Siyempre, si Satanas ba sinabi niya, ako, masama ako. Yung, Wala. di ba? Wala. Walang sinasabi noon. Kaya nga, deceiver siya eh. Kaya ganyan na ganyan yung ginagawa ninyo. Mga deceiver. Biruin mo, sinasabi ninyo sa Nikatan na wala kayong ipinapakala sa social media na hatred contents. Pero, ang espiritu ng daladala ninyong mga contents ay hatred. Kaya nga yung mga nagsisipag-exit, meron ako, ito recently lang, 2 days ago, merong nag-reach out sa akin, Brad Badong, this is my legit account. Brad Daniel Rason, or Daniel Rason rather, sabi niya ganyan, know me very well. Kaya po nakikiusap ako, wag niyo po sana akong idodox. Sabi niya ganyan. Sabi ko, your information is safe with me, sabi ko doon sa kapatid. Naku, mga kapatid, ihintayin ko lang yung tamang panahon para ma-invite ko itong kapatid na ito sa live. At pagka itong kapatid na ito ang isa sa mga nagsalita, naku, marami itong masasabi. Kung tungkol at kung sino siya, kami na lang munang dalawa ang nakakaalam. Pero, Kaya yung may mga dapat na may alam, dapat na magsalita na sila para at least malaman ng ibang mga kapatid kung ano na ngayon nangyayari dyan sa MCGI na yan. Oo, tama. Sinabi mo, kaya paakyatin natin si Brad Wency Bound. Ito si Brad Wency Bound, 30 years na ito sa iglesia eh. Yan, matagal na. Tamang-tama yung sinabi mo na na nasa ka ba, Brother Wency? Akyat ka nga po. Sige brother, kasi papasok na rin ako. So yun lang. Yun lang sasabihin ko na
kanina lang. Sige. Sige mga kapatid, ingat po kayong lahat diyan. Basta Brad Wilfredo, ano mo yung sarili mo, kalmahin mo yung sarili mo. Kung hindi ka nila kausapin mo sila, ikaw na mismong mag-approach. Di Pero ba? meron naman din akong nakausap rito ng mga kapatid. Talagang alam naman kasi nila ang mga kuan ko ugali ko kaya may iba pa rin na nakikiusap sa akin. Nag-usap pa rin kami. Napakalinaw nga po nung katuruan ng Kristo eh. Anong sabi nung katuruan ng Kristo? Sabi niya, love thy enemy. That's it. Yeah. Kapag yung kaaway ay nagutom, pakainin mo. Sabi, Pakainin mo. pagka nauhaw, painumin mo. Anong ipapainom mo? Lason? Yung tubig galing sa imbornal, painumin mo ng inuming maiinom. Sapagkat sa paggawa mo nito, baga ng apoy ang ibubuntun. Ewan ko kung saan sa Biblia yan, brother, nung pag nag-exit, hindi nila papapansinin. Kaya nga, takot kasi i-instill nila ni Rason. Ano po yun? Brainwashing and mind conditioning. Yan nga eh. Hindi lang siguro nila nahalata yun ba? Kaya parang sa kanila, yun ang tama. Eh, kung nabuksan lang ang isip nila, mali yun. Mali. Talagang mali. Hindi, kahit gaano ka kasama sa tingin nila or whatever, kung wala ka namang kasalanan, bakit ko siya hindi papasinin? Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Ganun lang yun, brother. Kung wala kang ginawang masama sa kapwa-tao or sa akin, yung mga exiter, bakit ko siya hindi papansinin? Di ba? Ganun lang yun. Wala Kahit naman siyang... ginawan ka ng masama, sabi ni Kristo Yun nga eh. ibigin mo Yun ang na nga. kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin, kaya mo naging kaaway yung kaaway mo kasi meron siyang ginawang masama sa iyo. Pero ang sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway. Love thy enemy. Wala iba eh. Kaya ganun, sa susunod brother, pagka naisakay mo uli yung kapatid na sinasabi mo, ikaw na mag-approach. Kapatid, kumusta ka po? Ganun na. Yun ang ginawa ko kanina, brother. Pagpasok niya, sabi ko, good morning, brother. Talagang nakayuko. Talagang wala. Libre pa sa akin yun. Hindi ko pinababayad yun. Pero kanina, Okay lang yun. Okay lang yun kasi at least you have done your part to reach out. Pero yun nga eh. if they reject it, it's not your problem anymore. It only shows that you are a good person. And Yun nga. it only proves to them, teka, makakapag-isip sila, teka, bakit sinasabi ni Brad Daniel na itong mga editor, Yes, thank you. You want to go home? yun. Brother, alis na ako. Salamat sa accept. Sige, brother, ingatan Sige, ka. brother. Salamat po sa Diyos. At may the spirit of the Lord console your heart. Okay, brother. Ayun, si brother, going back do sa sinasabi kong punto kanina, tingnan nyo po mga kapatid, ito palang kapatid na bus driver sa Ireland. Ito na yung mismong nag-approach do sa kapatid. Sabi niya, good morning po. Tapos, hindi siya pinansin. Tingnan nyo po mga kapatid tayo po pala yung mga sa demonyo, tayo yung masasamang tao. Bakit tayo ngayon yung gumagawa ng moralities? Moral pang tao na lang. Ginrit ka, hindi mo ba i-greet? Di po ba? Unless otherwise, there's something behind. Kaya yun po mga kapatid, kaya to all our fellow exiters, naku, mabuhay po kayong lahat mga kapatid. Dahil every time na merong nag-exit, nagkakaroon ng consolation sa kalooban natin na tama nga yung naging desisyon ko na mag-exit na din. Bakit? Biruin mo. Sayang yung oras mo. Sabi nung Brad, ang dami ko na pong time ngayon sa pamilya ko, sa sarili ko, nakakapagpahinga na po ako ngayon. After ng work, wala na po akong hinahabol na oras. Wala na rin po akong hinahabol na mga na-miss na paksa. Wala pong ganun sa Biblia, mga kapatid. Wala pong ganun sa Biblia. Ngayon, sinasabi ni Daniel Rason, si San Pablo, nangaral nga siya na hanggang madaling araw.
ilang beses ba nangyari yung instansya na yon? Isang beses lang po na-record yung sa Biblia. Bakit? Kasi noong time na yon ng panahon nila Pablo, hindi pa naman po ganito ka, alam nyo naman po yun mga kapatid, hindi na po natin kailangang i-elaborate yung mga ganong bagay. So, ang 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 siste, ginagaya ni Daniel Rason ngayon. Wala namang masama kung gayahin niya, kung merong katututunan yung mga nakikinig. Pero, biruin mo, wala ka nang natutunan, ibang espiritu pa yung naitatanim sa'yo. Sabi nga ng mga kapatid na nagme-message sa akin, bro, sabi niya ganyan, alam niyo po ba, during the time that I am still attending the gatherings sa church, sabi niya ganyan, there is a certain spirit na nararamdaman ko. Though, yung pong itinuturo verbally is love, hindi po yun yung nai-instill. Ang nai-instill po is hatred. Yun nga po yung daya ni Satanas, mga kapatid. Kaya yung pong sinasabi sa video na pinost ko po, na wala daw pong hatred na ikinakalat sa social media, sabi ni Sunny Katan, mga kapatid, kaya nga po daya Di po ba? Kaya nga po daya, Sunny Katan, hindi mo na madadaya ang mga kapatid. Alam mo, naku, isa ka sa mga kakasamahin ni Daniel Rason na unang ibabalibag sa dagat-dagatang apoy, Sunny Katan. Nagka-cancer ka na nga lahat-lahat, hindi ka pa magbago. Nagiging pangunahing kasangkapan ka pa ni Daniel Rason na nagpapakilalang Diyos. Naku, tapos ipopost mo na friends forever, kayong tatlo ni Sunny, ni Brad Josel at saka ni Brad Rodel. Naku, if I know, Sunny Katan, hindi ba noong buhay pa si Bess, si Brad Eli, isinakdal mo na yang si Brad Josel, sinabi mo kay Brad Eli, Ingkong, hindi po nakikinig si Joker kay kay Kuya Pero noong nagmi-meeting kayong mga KNP, di ba diniin niyo siya? Bukod tanging si Brad Rodel ang tumindig para ipagtanggol si Brad Josel Malyari. Bakit ko alam yan? Kanino ko pa malalaman kundi sa pamilya, kung di kay Ate Ranza. Biruin mo, bibisita sila Ate Ranza, Brad Josel, yung pamilya niya sa Brazil. Tapos hindi niyo napapansinin. Kaya yung diwa mo, diwa ni Satanas, Sunny Katan. Biruin mo, pati yung mga bata idinadamay ninyo. Naku, kay sinungaling itong si Sunny Katan. Magbago ka na, Sunny Katan. Dahil pagka nakamatayan mo yan, yung kasinungalingan mo, naku, siguradong ang bagsak mo sa impyerno. Sigurado yan, Sunny Katan. Ay, naku. Nasaan ba si ay. Ito na, yun. Dito. Ito nga, si Brother Jose Cui. Brother Jose Cui, dating worker ito si Brother Jose Cui. Grabe yung lamig. Hello po, Brother Jose Cui. Nag-send po ako ng invitation sa inyo to join me in this live para sa kapakinabangan. Ayun! Brother Jose Cui. Hello, Brother Jose Cui. Sa wakas. Morning. Good evening po.
magpakilala ka muna, Brother Osequi, para sa kapakinabangan ng ating mga kapatid na nanonood. Kailan ka po naanib? At ano po ang yung naging katungkulan nung po kayo member sa MCGI? Ako po'y dating mga gawa nung panahon ni Brad More. Ako po'y naanib noong 1993. Ang nagbautismo po sa akin ay si Brad Tobias. Ato, Tobias, Kato, Kato, si Kato po. naku, 1993, ilang taon yun? Tagal na po. Kailan ka nag-exit? Ano po sa Laguna po kasi ako destino eh. Mga Oo. short, ano lang po yun, short period ng panahon pa ni Brad More. Nung si Apong Ori pa, ang KNP o ministro ng LBMR division. Opo, tama po. Ayun. Marami akong mga naging kabatchmate sa LBMR division, Laguna, Batangas, Mindoro, Romblon division. So, kumusta ka naman, kapatid? Since UX, naging masama bang tao o ano ba? Wala, nag-exit na po ako noong 2010 eh. 2010, so buhay pa si Brother Eli. Opo, nasa Pilipinas pa po siya noon. Nasa Bali, Pilipinas pa, oh. Hindi, wala na siya sa Pilipinas. wala na pala, tama, wala na pala. Umalis kami nila Brother Eli sa Pilipinas. If I am not mistaken, somewhere around 2003 or 4. Parang ayun. Bali, ano po, matagal na po kasi naobserbahan ko na po yung dati na may mga inconsistencies po sa turo ni Brother Eli. So, medyo naglaylo po ako ng konti. So, yun po. Buti na lang napaaga yung pag-exit mo. Okay, kailangan siguro magsuri-suri. Parang ganun nangyari sa akin eh. Oo nga, kasi kami na mga late exiters nakulong kami doon sa konsepto na tignan yung aral. Doon kami nakulong. Tignan yung aral. Ito yung totoong iglesia. Pagka lumabas ka dito, mapapahama ka na. Tama, Brad. So, lalo na kung ikaw ay isang God-fearing person na wala ka namang sapat na kaalaman upang saliksikin pa furthermore yung salita ng Diyos sa Biblia, talagang makukulong ka dun sa ganoong konsepto na ito lang yung iglesia na ililigtas. Pag umalis ka dito, wala ka ng pag-asa. Oo, yung ganung concept na kumbaga lahat ng katotohanan nandito lang. Hindi pwedeng lumabas. Dapat nasa loob, di ba? May nakasulat sa Marcos 4 na sabi gano'n, ang hiwaga ipinagkaloob sa loob. Pero sa labas, lahat mga ano lang, parabola, di ba? So parang merong ganun tayong mindset na labas sa iglesia, walang totoo. Aba, sa kakasalamuha ko, parang merong kulang. Sabi ko, ba't marami ditong mga atheist, lalo na mga atheista, mga agnostic. Ba't hindi natin magato ito? Yun ang naging sa akin doon eh. At wala tayong training bilang mga manggagawa sa loob na iglesia na kung paano haharapin yung mga atheist at mga agnostic. So parang nag-isip-isip ako ron, Brad Badong eh. May kulang eh. Actually, yun nga yung wala sa MCGI. Walang formal training and formal teaching to the workers. Walang ano. Hindi kagaya sa mga pag magpapari ka, gugugol ka ng 10 taon bago ka maordinahan bilang isang pare. Ayun. Correct. So, meron sinabing striking sa akin kanina.
Ang sabi mo, during the time of Brother Eli, na buhay pa siya, 2010 ka nag-exit 1993 ka na anid. So, ang mga ano ba? Inconsistencies. Yes, inconsistency na mga naobserbahan sa mga turo ni Brother Eli. Pwede po ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga Ah, inconsistency? siguro magbigay lang ako ng konti, Brad Badong, no? Konti lang. Sige, Para sa mga ibang mga kapatid na matagal na nag-oobserba, kung mapapansin niyo po sa video archive na andatingdaan.com at saka yung iba pang website ng Dating Daan, maraming collection puro ng mga debates eh. Marami doon. Kumbaga, you name it, lahat ng mga pangalan na kadebate ni Brother Eli, andun lahat. Ngayon, merong isa ron, yung isang batang nakadebate ni Brother Eli sa Quiapo, na ang tema ay yung pagsamba, yung pagluhod. Nakalimutan ko ano yung pangalan ng Brad Badong eh. Pero doon sa puntong yun, yung debating yun, pinapatunayan nung kalaban ni Brother Eli na ang pagsamba ay yung pagluhod, yung prostate na pagluhod. Hindi yung patay yung luhod, hindi yung naka-horizontal. Yun yung tindig ng bata. yung Ang sabi ni ginagawa Brother Eli, yun yung tindig ng bata. oo, na ang sabi ni Brother Eli, hindi ganyan ng hindi ganyan ng patirapa, ganito. Dumapa si Brother Eli. So yung point na yun na pagtutol ni Brother Eli, bigla naman niyang ginawa nung 2010 naman, kung di ako nagkakamali. Pinatupad niya yung patirapa. Yung titayme naman, itinuro niya yung titayme. O, yun nga yung stand ng kalaban niya eh. Tatime nga eh. Yun kasi yung So, yung sige, go ahead, so brother. ang nangyari, Brad Badong, yung archive na yun na debate, inalis yun. Oh, Inalis. Bakit? Malinaw na nagkokontrahan yung turo. actually, yung merong mga later debate si Bes sa Brazil, natalo siya, hindi lang in-air. Yun ang di namin alam. Alam niya ng mga kasama sa Brazil. Shout out pala sa mga closet sa Brazil. Hello. Alam ko, mga kapatid, na naniniwala kayo na hindi sugo ng Diyos si Daniel Rason, kundi napasubo. Napasubo in the sense na wala kahiyaan na lang ito eh. Kailangan kong tanggapin kung ano yung ibinigay sa akin. Nakikinabang naman ako. Total, meron namang kaming mga naloloko na mga miyembro. Pangatawanan ko na lang. Kaya tignan ninyo, yung mukha ni Daniel Rason ngayon, mukhang kulangot na ewan na napisa ng 10 unggoy na lasing. Ayun pala. Ayun. Sa nakadebate sa Brazil, hindi siya nanalo. Oo, ano yon kung di ako nagkakamali, Seventh-day Adventist. Ayun. Hindi siya nanalo, natalo na siya. Sabi ko, yung sinasabi nila noon na bibigyan ko kayo ng isang karunungan na hindi kayang matutulan o masalangsang nino man. Sino ba yung karunungan? Naku, si Kristo kasi yung karunungan na yun. Si Cristo yun, walang iba. Yeah, sure. Yeah, sure. How much is it? So, 5 lang. It's 630 left. Okay, sure. Saglit lang, brother, ha? Sinisingil na ako. Kailangan ko na daw magbayad. Sige. Yung mga barya-barya. Sa oras ng kagipita, yung mga barya. 630? 30. Okay. It's okay. Thank you so much. Ayun. So, going back. Ayun, Brother Jose Cui. Alam ko, matutuwa na naman ang kampo ng mga Exeter, yung buong Exeter community. Sa pag-akyat mo, biruin mo, 1993 ka pa.
Oo, Brad eh. Matagal-tagal na rin eh. Amin. Tsaka, marami rin tayong mga notes diyan noon, mga notes ng mga manggagawa, iba recording, no? Dati uso yung mga recording dati. Yes. Nakahang dun sa pasalamatan, di ba? Oo. Ngayon, marami yun. Oo. At saka ako kasi mahilig talaga ako magsulat noon. Pagka meron akong narinig na naku, hindi ko pinapalabas yon. Kaya yung Bible ko, ang daming sulat noon. Ayun. Maraming notation. At Oo. saka isa pa, Brad Badun, para hindi ko makalimutan, no? So isa yon, yung debate na yon sa Quiapo na nasa ang Ating Daan website, inalis yung debate na yon. Mhm. Kasi nga, obvious na magkakontra yung turo Mhm. na iba. Yung factor na napansin kong malaking difference, yung bang science ba? Yung science, kasi meron siya nakadebate before si Dr. Grady, kung di ako nagkakamali, si Dr. Grady, sa Amerika yon nagkaroon ng live debate. So ang stand nitong si Dr. Grady is against evolution theory. Tapos, lumalabas sa stand ni Brother Eli, yung kanyang ginagamit na time reckoning, pang-evolution. Millions of years. Mhm. So, doon nagkaroon ng parang, humina yung side ni Brother Eli kasi wala siya makuha mga referensya. Oo. Yun ang nangyari. So, parang, napahiya siya ron eh. Oo. Yun kasi yun yung mahirap doon sa pinanggalingan nating pananampalataya. Claim ka ng claim sa mga bagay na nakasulat sa Biblia when in fact, hindi mo naman alam at wala ka namang katunayan at katibayan na ikaw yun. Diba? Tama. At saka Brad Badong, yun parang medyo sabit doon yung researcher nila, yung ADZIT ba yun? Yung ADZIT ng panahon na yun? Yes. O yun. When in fact, lahat ng mga prophecy sa Old Testament, naka-anchor yan kay Jesus Christ. Si Jesus Christ lahat lahat pinatutungkulan ng mga prophecy nasa Old Testament. Exactly. Almost 300 prophecies. Yun. Ito po mga kapatid, mas maalam po sa akin ito. Mahirap Ay, po hindi naman. kung hindi ka naman madunong. Sabi nga ng Biblia, merong ganong talata, di ba? Yung mangmang, pag tumahimik siya, nagiging pantas siya. Merong ganon. Nasa kawigaan mo tayo. Oo, nasa kawikaan yon. Yung mangmang, pagka tumahimik yung mangmang, nagiging pantas din, parang pantas na rin yung mangmang. Sa Pero, kawikaan, 17:28. ayun, nasa kawikaan 17:28 daw, merong ganong talata. Kayo na lang pong mag-search mga kapatid. Ano ngayon, pwede ka bang magbigay ng mensahe sa mga, narinig mo yung kapatid na taga-Ireland na bus driver kanina? Medyo na late ako ng pasok, Brad Badong eh. Nababagabag kasi siya dahil yun yung intindi ko dun sa mga sinabi niya kanina, parang he's bothered dahil meron siyang naging pasahero, regular passenger niya yung kapatid. Alam niya kung saan bababa yung kapatid na bus stop. Ngayon, yung kapatid, nung sumakay daw siya, yung kapatid na dumadalo pa, etong si kapatid na bus driver ay exiter na and openly exit na siya. Sabi niya, "Good morning, Brad." Hindi daw siya pinansin nung Ngayon, ang parang merong kurot sa kalooban nung kapatid na masama ba yung mga exiter? Sa demonyo na ba yung mga exiter? Kaya bakit biro mo, ina-approach ko na nga, hindi pa ako kinikibo, parang hangin ka lang. Tapos para maiwasan nitong kapatid na ito na makausap niya yung kapatid, kahit hindi pa dun sa bus stop niya dapat bumaba, nakisabay na lang siya dun sa bulto ng mga bumaba, dun sa isang bus stop. Before yung bus Umiiwas. kapatid. Umiiwas. Sa madaling salita, umiiwas.
Ayun, ano ang maipapayo mo sa mga kapatid na medyo bothered pa? Kagaya na merong kapatid sa North America. Ayun, sa bagay, siya naman ang nagsabi. Pwede mo pong banggitin, brother, kung saang lugar, saang bansa. Particularly sa Canada. Biruin mo, magulang nag-exit. Yung anak nila nakasama sa bahay ay dumadalo pa. Tapos yung anak na dumadalo pa, como nag-exit na yung mga magulang, hindi niya kinakausap, hindi niya iniimik, nagpapalahaw ng iyak sa akin yung kapatid. Sabi ko, kapatid, basta tiisin nyo lang po, matatahuhan din siya, yung anak ninyo, dahil, biro mo, itong mga sinasabihan, itinuturo sa aming kalaban na ng Diyos, patuloy pa rin naman sa paggawa na mabuti. Tama po ba, Brother Sekwi? Tama po, tama po. Ayun, Brother Osekwi, pwede po ba kayong magbigay ng mensahe para sa mga kapatid? Well, ang masasabi ko doon sa mga kapatid na parang tila being shunned, no? S-H-U-N-N, being shunned. Ipag-pray lang po natin mga kapatid kasi yung pong mga panatiko, parang tayo noon, mga panatiko, meron po tayong parang yung ganun ng kabayo, yung harang. Idalangin po natin na yun ay mawala. Lakiban po natin ang pag-aayuno, mag-pray po tayo na yun ay mawala yung pagkapanatiko. Makapangyarihan naman po ang Panginoon, may awa po ang Panginoon na yan ay maiiba po during ng paglipas ng panahon. Mag-pray lang po natin mga kapatid. Ayun, napaka-precise nung message ni Brother Osekwi. Ano lang, consistency. Yun po yung pinaka-ano doon, pinaka-exact word. Consistency with faith and prayer. Basta ipagpatuloy lang yung mabuti, kasi anak mo yan magulang mo yan 'di ba? Sabi niya, mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi ang inyong mga anak. Mga anak, ibigin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat siyang unang utos na may pangako. Ngayon, saan tayo lumaban sa aral ng Diyos? Samantalang ito nga yung aral ng Diyos ang sinusunod natin. Sabi ng Diyos, sabi ng Kristo, sabi ng karunungan ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Yun nga yung exactly ginagawa natin. Particularly ni kapatid, yung mag-asawang doktor na kapatid na Summer Assis Cristina Fuentes. Biruin mo, hanggang ngayon, nagkikater pa rin sila ng mga kapatid na actively participating the church pa. Kahit exeter na sila, pag merong lumapit na kapatid, nagpapakonsult, humihingi ng medical advices, etc., kinikater pa rin nila ng libre. Tapos, Mabuti po yun. samantalang tayo, Brother Sekwi, ang sinasabi nila, wag nyo nakakausapin yan. Parang ang mga kapatid na mga nandyan pa at nag-oobserba. Mga kapatid, talinuhan nyo po Kami po palang mga exeter ang masasama. Bakit kami po ngayon ang gumagawa ng morality, ng values, na nakasulat sa Biblia at nakasulat sa puso nating mga tao. Mga kapatid, talinuhan nyo lang po. Biro mo, ang utos na itinuturo sa inyo, pagka lumabas na yan, kalaban na yan ng Diyos. Kaya wag nyo nang kakausapin. Samantalang kami, pag may lumapit sa amin, kahit alam naming aktibo pa, tinutulungan namin. Hindi namin namin nire-reject. Tama ba, Brother Sekwi? Tama, tama. Kasi yun naman ang aral tulungan yung nangangailangan, lalo na yung may pananampalataya sa Panginoon. Tama naman yun. Amen. Walang isnaban. Kahit yung kahit yung taong walang pananampalataya sa Panginoon, sabi nga ni San Pedro, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Walang sinabi doon sa sulat ni Pedro, ang Diyos, inaano lang niya yung mga sumasampalataya. Kaya nga si Kristo, pumunta siya nagkatawang tao, hindi dahil sa mga banal, kundi dahil sa makasalanan. Pagka makasalanan ka, may pananampalataya ka ba o wala? Ganun yun, di ba? Yung logic nun, Brother Sekwi.
Yes, exactly. Ayun. Kaya, naku, Brother Sekwi, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak. At alam ko, nagdidiwang na naman si Post MCGI Society. Ano Ayun. mga kapatid, ano po tayo, mag-research po tayo. May internet na po. I-check niyo po yung mga red flags ng kulto. Sa pool po yung MCGI. Yung pag-iisip yan, hindi pinapansin, kahit mag-anak na, red flag po yan mga kapatid. Red flag po. Kasi kahit hindi ka mag-research, yung moral values mo lang bilang isang tao, teka, nanay ko to. Siyang nagpalaki sa akin. Tapos sasabihin mo, kung mo nag-exit, sa demonyo na. Hindi naman ako mabuting tao kung hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na to, na sinasabi mong sa demonyo na common nag-exit sila. Mahirap yun, Brad eh. Oo, naku. Mga kapatid, gamitin nyo po yung mga isip ninyo. Shout out sa mga kapatid sa Canada. Shout out! Yun, i-shout out mo na ang mga kapatid na gusto mong i-shout out, Brother Jose Cui. Meron akong isa, nasa States. Ano to, Brad Badong? Akay ko to eh. Sa iglesia, nung ako'y mga year 2009, 2010. Mga kabataan ba sa Muntinlupa, si Jeff Boncayaw. Kung mapanood mo tong video ito, alam ko nasa States ka, medyo na-attach ka sa paikinig ni Brother Eli. Mag-isip-isip ka, Brad Jeff. Marami na ngayon, actually, nagulat nga ako. Ang dami na palang mga workers sa US of A, sa United States of the America, na mga exiters. Mga workers to, mind you, mga workers to. Pagka worker ka ng USA, naku, matindi-tindi ang participation mo during the time of Brother Eli, dahil ang mga workers sa USA, lumalaban yan ng ubusan. Yeah. Meron na akong kausap kaninang umaga na exeter na worker sa USA. Sabi ko, hoy, exeter ka na pala, sabi kong ganyan. At kanino mo naman nalaman? Sabi niya ganyan sa akin. Alam mo naman, malawak yung network ko, sabi kong ganyan sa kanya. Ayun, so nagka-chat kami until sabi ko, pwede ba kitang tawagan kasi sumasakit yung daliri ko kaka-chat, sabi kong ganyan. So yun, nag-video call kami. Ayun, sabi niya, ako ngayon, I'm still in the process na I'm rebuilding myself. Alam mo naman, lumaban tayo ng ubusan, not only myself, but also my pocket, primarily. Sabi niya ganyan. Yung masakit dun eh, no? Oo. Naubos tayo, samantalang sila sumagana. Sumagana. Biro mo, hindi ka ba sumagana nun? Nagkaroon ka ng more or less 1 billion worth of property sa La Vista. Isa ka lang namang ordinaryong mamamahayag. Hindi ka naman Tama. mamamahayag kagaya ng mga dekalibreng mamamahayag. Tapos nagkaroon ka ng ang ikinakatwiran nila, pinapayaman daw ng Diyos. Teka, sinong Diyos? Kulang na lang, Brad Badong, maging prosperity gospel eh, no? Ganun mangyayari dyan eh. Prosperity gospel for them, but for the members, hindi prosperity. Magtiis, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Pagkain, masisiyahan na. Nako po. Yan, si Brother Sani Catan. Kilala namin yan. Yan ang nagdoktrina sa kapatid ko eh. Dito sa Laguna eh. Kilala namin. Tsaka sina Brad Mel Magdaraog. Nako, Brad Mel. Ay matagal na kayo nandyan. Sana mag-isip-isip kayo. Huwag kayong panatiko. Oo, kaya lang, the problem is, yan kasi ang bread and butter nila. Ayun lang. Oo. And hindi ko naman nila lahat merong mga ministro dyan na
talaga namang hindi naman nila ginamit yung iglesia para yumaman. Kagaya ni Bradmond Bernardo. Nurse yun sa sa United Kingdom. Isinacrifice niya yung kanyang career dahil inihalal siya bilang TP. Bradmond Bernardo. Oo. Yan. Nakikita nyo na po ngayon na niloloko na lang po kayo. Mag-isip-isip na po kayo, Bradmond Bernardo. Doon sa tsuhin ko na assistant KNP na yata siya ngayon, si Bradley Quezon. Bradley, kilala nyo po ako at kilala ninyo ang pamilya ko. Pamilya natin. Hindi nila po pwedeng sabihin at ipagkalat na masamang tao ang pamilya o ang angkan natin. Bradlito, wag po kayong magpakasangkapan sa kasinungalingan. Alam po natin, sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. John 8:44. Bradlito, Brad Josel, Malyari, Sis Baby de Jesus, aanihin natin ang kaunti kakapiranggot na kaginawaan dito kung ang kaluluwa naman natin ay magsasuffer sa eternity. Tama ba, Brad Sekwi? Tama eh, kasi dapat, ngayon pa lang, wala ka na dapat attachment sa mundo eh. Iiwan mo lahat yan eh. Correct. Yun kasi yung yung biruin mo, kaya nga nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo eh. Pwede namang magkatawang tao ang Panginoong Hesukristo na ipanganak siya na may karangyaan, pero bakit siya ipinanganak sa sabsaban? Oo, pwede naman siyang ipanganak na hari. Pwede siyang ipanganak na hari, pwede siyang ipanganak na normal. Sa above poverty line. Bakit below poverty level ipinanganak si Kristo? Hindi ba below poverty ipinanganak ka sa sabsaban? Hygiene-wise, yon? Delikado yon. Pero bakit? To show humility. Humility. Exactly. Humility. To show humility hanggang sa kamatayan sa krus. Siya, mababa siya. Biro mo, isa lang yung tunika niya. Tama ba? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na dalawa yung tunika ng Panginoong Yesus? Ang naalala ko, yung tunika na yun ay walang habi. Walang habi. Yun nga yung di ba? Pinagsugalan nung mga sundalo. Sabi siguro, maganda to. Medyo may price to. Kasi walang habi. Ayun. Mga kapatid, yung pong Kristong tumubos po sa atin, nagpakilala nung siya'y magkatawang tao ng kababaang loob at kababaan in all its aspect, mga kapatid, of the word humility. In all aspect of the word humility. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Hindi po namin ginagawa ito para manira. Hindi po, kasi po pwede, sabi ko nga, noon pa, po pwede ngayon, mag-stop na ako. Kaya lang hindi. There is something in me and in all of you, my fellow exiters, Brother Sekwi, na, teka, sabi ng Bible, pag alam mo yung mabuti, hindi mo ginagawa, aatangan ka ng kasalanan. Alam mo yung nasusunog yung hindi mo ba ire-rescue yung mga taong nasa nandun sa building na kung saan merong sunog. Dapat agawin sa apoy. Ayun yung sabi ng Biblia. Agawin sa apoy. May alinlangan pa lang yun, ha? Biruin mo ngayon, hindi ka na po pwedeng magtanong. Batas militar ngayon. Pagka nagtanong ka, ka na? Parang Brad Badong, parang yung kay Kiboloy noon, kung ang sino man ikay magtanong, nasa kanya ika ang Satan seed.
Eh, di ba, sabi ni Brother Eli noon, pagka namatay ako, ililipat yung espiritu kay Brad Daniel. Ibang espiritu lumipat kay Brad Daniel, espiritu na kibuloy. Wala. Malabo yun. Oo. Malabo yun, ano lang yun, parang pangarap lang, suntok sa buwan na pangarap. At saka wala naman siya talagang alam kundi ano eh, mag-ano lang eh, mambola na lang sa stage, paulit-ulit na lang ata yung pakasa sa stage, no? Sa pasalamat. Ganun na lang, biruin mo, more than 4 years nang patay si Brother Eli. Yung turo niya, pag-ibig pa rin. Pag-ibig na walang Ang turo sa Biblia, umuusad ka dapat diyan, may maturity diyan. exactly. Dapat makita mo yung haba, yung taas, yung luwang. Yan ang nakapaloob sa aral ng Biblia. Hindi yung stuck up pa sa isang topic, paulit-ulit, 4 na taon. Naku po mga kapatid, mag-isip-isip po kayo. Ang Sabi, kapal-kapal ho ng Biblia. di ba, Brother Sekwi, sabi nga ng Biblia, anong mapapakinabang ng isang tao kung alam man niya ang lahat ng karunungan, ngunit wala siyang pag-ibig. Wala. Kahit Wala din eh. Wala din. pag-ibig, hindi kasi ibinubuka lang ng bibig yung tunay na pag-ibig. Love is felt. Kasi kung may pag-ibig ka bilang ministro, pagkakaloob sa iyo ng Diyos yung karunungan ng Diyos eh. Sabi doon sa Juan, di ba? Bubukal sa kanya yung tubig, dadaloy yung river of life o yung salita. Lumalabas parang wala siyang pag-ibig kasi walang bumubuka eh. Walang nabukal na salita ng Diyos sa kanya eh. Kaya Daniel Rason eh. Oh. Merong nag-comment dito, Brado Seku. Sabi niya, si Sister Josephine Fernando, kami po 1994 na bautismuhan. Nauna ka lang ng 1 taon dito kay Sister Josephine Fernando. Ayun, tapos magbasa lang tayo ng mga comment, Brad, Sige. Brado Sekwi. Sabi ni Brother Kira Yamato, ngayon, mababaw na ang paksa. Pag-ibig pa ulit-ulit. Sabi ni Nakawan, sa UK po yung debate ni Best, natalo siya dun sa atheist. Ayun, bukod pa yung sa UK na sinasabi ni Nakawan na ang kalaban niya atheist. Bukod pa yung sa sinasabi ko. Sabi ni Brother Emil, Coach Emil Domingo, na asawa ni Teacher Reyes Moreno Domingo. Happy 5th day, SPBB. Happy viewing po. Ayun. Sabi ni Coach Emil Domingo, ni Nakawan, saan pwede makahingi ng video na yan? Maya po. Meron ako. Ayun. Iano mo na, ilabas na yan. Ayan. Meron din pala si Brado Sekwi, sabi ni Brado Sekwi. Sabi ni Nakawan, maya send ko sa'yo. Sabi ni Brother Jofel Tizon, kahit pinapansin ko mga kapatid dito, parang hindi ka nakikita or naririnig nila. Parang ang lalim ng galit sa akin, hindi ko naman alam. Kasalanan ko sa kanila. Nakakalungkot lang isipin, natuturo ng pag-ibig pero galit natatanim sa puso nila. Exactly. Sabi ni Sister Cristina De Jesus, ano din po ito, Brado Sekwi? Kamanggagawa din po itong si Sister Cristina De Jesus. Ngayon, siya tumulong sa mga binaha ni Lindol. Daniel Rason, yan sila ang tulungan mo. Kaya lang, si Daniel Rason po, hindi po yan tutulong without camera, mga kapatid. Dahil po sila, malabo ang mata. Kailangang may camera. Ayun. Brother Osekwi, meron pa po kayong gustong sabihin? Wala na po, basta tayo po ay mag-pray po tayo sa mga nasa loob na ating kamag-anak, mga kaibigan. Sana maliwanagan po sila na sila ay nasa kultong kalagayan ngayon. Meron pa hong chance habang buhay po, pag-pray po natin sila mga kapatid. Opo, wag po tayong gagaya sa kanila. Kung ang turo sa kanila i-block tayo,
Huwag natin silang gagayahin, mga kapatid. Let us show them the real essence of compassion and love. Yun. At ang espiritu naman na ano yan, nararamdaman yan. Espiritu nga yan eh. Spirit is felt, mga kapatid. And the true essence of love is being felt, mga kapatid, nararamdaman. Amen. Ayun, Brother Sekwi, maraming salamat sa iyong mga insight ngayong pagkakataong ito. Salamat sa Diyos. Very helpful po yung sinabi ninyo na straight to the point. During the time na buhay pa si Bes, somewhere in 2010, kaya ka nag-exit ng ganung kaaga dahil meron ng inconsistencies sa mga katuruan niya. Meron siyang kadibate na ang stand, yung tamang pagluhod, yung titayme. Ang stand ni Brother Eli, ang tamang pagluhod, yung luhod katoliko na ginagawa natin. Tapos, Oo. nung napunta na siya sa Brazil, binali niya yung paniniwala na yun. At binura yung Ayun, mga kapatid. Sabi ni... Thank you, Brother Badong. Oo, maraming salamat, Brother Sekwi. Naku, matagal na kitang gustong makapanayam sa live na ito. Salamat, nagkatagpo. Next time po ulit. Next time. Opo, next time po ulit, Brother Sekwi. Sabi ni Brad Gilby M. Arandela, shout out sa ating lahat. Opo. Maraming salamat po, mga kapatid. Baka po meron pa pong gustong umakyat, mga kapatid. Tingnan natin si may mga bata dito. Nandito pala si Sian Bound. Hello, anak. Yung anak ni Brother Wency Bound. Yun po, mga kapatid. Basta tayo po, yung moral values, ipagpatuloy po natin yun, mga kapatid. And we can never go wrong, mga kapatid. Biruin mo, magulang na nagpalaki sa'yo, kung mo nag-exit, itatakwil mo na. Anong logic doon? Ay, naku. Daniel Rason, tingnan mo yung ano. Tapos sasabihin nitong sinungaling na sanikatan na to, na wala daw silang ikinakalat, itinuturong hatred o pagkakaalit. Samantalang, meron po ba kayong nakitang nandaya na sinabi niya na, mali yung timbang ko? Meron ba kayong nakitang nagtitinda na nandadaya na sinasabi niya, may daya yung timbang ko, yung timbangan ko? Walang ganon, Mars. Sanikatan. Oy, mahiya ka nga sa balat mo. Tignan mo yung itsura mo. Naku, luknukan ka ng sinungaling. Ay, naku, sanikatan. Tapos, friends forever. Anong friends forever? Naku, kung di ko pa alam, sanikatan. Ayun, kailangan natin takpan yung ano. Waiter. Baka ma-identify. Pabaya lang natin malis. Ayun, nakaalis na. Ayun po, mga kapatid. Wala wala yung mga gusto kong yung iba naman na gusto kong na ito, si Brian Carrion. Brian Carrion, baka to. Ito, din to eh. Mainit din tong kapatid na Exeter natin eh. Si Brian Carrion. Merong mga Exeter sa Australia na pinangalanan na sa pulpito. Hindi ko alam na kung pwede ko na silang pangalanan. Kailangan ko munang humingi ng sa kanila, ng consent. Baka naman Kaya shout out na lang sa mga bagong mga Exeter na
untimely yung kanilang pagkaka-exit dahil hindi lang sila nakadalo, minarkahan na silang exiter. Ayan, pati sa Macau. Hello. Kay sis Maricel yata, Maricel Soriano. Tama ba, sis Tata? Anong pangalan nitong kapatid na Soriano ang apelido? Pero mo, hindi naman mag-exit itong kapatid na force tuloy siyang mag-exit dahil sinabihan siya ni Ramis, tinanggal siya ni Ramis Naral sa GC dahil added daw sa GC ng mga exiter. Ayun. Naku, masyado silang praning ngayon mga kapatid. Ba't kayo napapraning? Ganyan kasi ang Diyos nyo, yung Diyos nyo, hindi kayo kayang ingatan. Samantalang yung Diyos ng mga exiters, ayan no, ayan yung nakikita ninyo, sabi ng mga kapatid. Badbadong, salamat po sa Diyos at marami na po kaming time ngayon para sa sarili, pamilya, sa iba't ibang mga bagay po. Hindi po kagaya dati na lagi kang may hinahabol, kulang at kulang lagi yung oras mo. Hindi po yun yung gusto ng tunay na Diyos ng Biblia. Mga kapatid, kaya tingnan nyo po, sa loob ng isang linggo lang po ang nakasulat sa Biblia na araw ng kapahingahan. At sa ikapitong araw ay nagpahinga siya sa madlang gawa na kanyang ginawa. Samantalang itong at hindi sinabi na nag-playback siya. Ayun mga kapatid, walang playback sa Biblia. Ano ito? Ay nako. Ayun po mga kapatid. Total, tumigil na po ang ulan. Tumigil na ba? O pwede na akong sabi ni brother, hello po Brad, ingat po kayo lagi. Sabi ni Brad, Ronnie Key Point de Rosario. Brother, yung aral po ni Bes dati na about prodigal son, ang sabi ni Bes ay ang mali daw doon ay yung tatay. Yes, alam ko yun, natatandaan ko yan. Ay nako. Ang mali daw yung tatay. Yung prodigal son nga doon, ang nagsisimbolize noong tatay doon, ang Diyos Ama na nasa langit. Kasi ang Diyos Ama na nasa langit, bibigyan kanya kung ano yung gusto mo. Di ba nga? Sabi nga ng Biblia, tinatawag ko ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo. Nasa iyo, kaya nga tayo binigyan ng free will. Kasi, ayaw ng Diyos na masakal tayo. Tayo mismo, gusto ng Diyos, tayo mismo ang makadiscover, tama nga ang tatay ko. Kaya pala ayaw ng tatay ko na maglaro ako ng gunting kasi masasaktan ako. Tama nga ang tatay ko, anak, huwag mong isusuksok yung iyong kamay dito sa mga saksakan ng appliances. Baka makuryente ka. Tama nga yung tatay ko. Ayan, nakuryente ako. Good thing, hindi ka na namatay. Ganon. Alam ko yan. Actually, meron kaming grupo ng mga manggagawa na closet. Yan, isa sa mga napag-usapan namin yung prodigal son na yan. Pero, pikit mata tayo. Pikit mata, takip tenga, takip bibig, na tinatanggap yung mga aral without internalizing, mga kapatid. Sabi ni Sian Bound, hello po Brad, ingat po kayo palagi. Salamat sa Diyos, anak. Sabi ni Philbert Carpio, so sa simula pa lang ng mga gawa niya sa atin, marami ng mali at lahat ng napagalan ni Brother Eli sa iglesia at paglilingkod sa Diyos at sa tao, kung totoong Diyos man yun, kaplastikan. Ano po yan, mahabang discussion po yan mga kapatid, and kailangang enough yung time para itackle po yan. Sabi ni ako si Brad Badong, nakita mo na ba ang sinend ko po sa'yo? Naku brother, sobrang busy ko po, wala po akong time na sana po naiintindihan, naunawaan niyo po kasi sobrang busy ko po talaga ngayon mga kapatid.
Ayun. Siguro naman nakabihis by this time, nakabihis na si Brian Carrion ng lokal ng Cubao Aurora. Ay, nako, sakit ng likod ko. Pagka po ganitong malamig, talagang sumusumpong na naman yung likod ko. Masakit na masakit. Ano, ganito talaga yata pagka tumatanda. Senior problems. Di pa naman po tayo magsi-senior. Ayun, mukhang busy si Brother Brian Carrion. Mga kapatid, loobin, marami pa po tayong kakapanayaming mga kapatid na matapang na makakapanindigan para sa totoo, mga kapatid. Hindi ko lang po kasi po pwedeng i-dox sila right away. Pero, naku, mga kapatid, sobrang dami nila. At pagka, sabi ko nga po sa inyo, recently, yung kumontak sa akin, please bro, sabi niya ganyan. Yung pong napag-usapan natin, keep it a secret. Sabi ko sa kanya, rest assured, your secret is safe with me. Kaya, wala akong ma-open kung ano man yung mga napag-usapan namin. Basta, ang alam ko lang, ang masasabi ko lang, kilala ito ni Daniel Rason. Yun lang. Yun lang po, mga kapatid. Siguro po, mga kapatid, hanggang dyan lang po. Mabilisang live lang po ito. Nakita nyo naman, dalawa na po yung nakausap natin, si Brad Wilfredo Raplisa from Ireland, at saka si Brad Osequi na naanib 1993 and nag-exit during the time pa ni Brother Eli. Naku, maaga-aga itong nakapag-exit na kapatid na manggagawa na si Brad Osequi. Manggagawa po ito, mga kapatid, hindi po ito ordinaryong miyembro. Kaya siya nag-exit during the time ni Brother Eli dahil napansin niya na merong inconsistencies sa mga itinuturo ni Brother Eli. Mga kapatid, yun lamang po. Shout out sa lahat ng mga kapatid sa Australia. Pasensya ka na po, Brad Fernan. Brad Fernan ng lokal ng Sydney ba o Melbourne? Si Brad Fernan kasi ang pinag-iinitan ngayon na pinagbibintangan na siya ang nag-feed sa akin ng information regarding sa mga nangyayari sa Australia. Brad Fernan, hindi ko nga po kayo kilala eh. Pasensya na po kung kayo po ang napagbubuntungan ng galit ni Resty Reyes at saka ni Efren Baking. Sana po, kapatid na Fernan at sa inyong buong pamilya, ay maingatan po kayo ng Panginoong Diyos. Shout out sa mga bagong exiter sa lokal ng Australia. Melbourne yata ito. Dahil pinangalanan sila sa pulpito ni Edward Fuentes. Brother Edward Fuentes, nako. Maghunos dili kayo. Maghunos dili kayo. Yun lang ang masasabi ko. Maawa kayo sa inyong mga kaluluwa at sa kaluluwa ng inyong mga pamilya. Hanggang dyan po, mga kapatid, at ingatan po tayong lahat ng Panginoon. And muli, ang tunay na pag-ibig at ng katotohanan ng Diyos ang manatili sa atin. Si Kristo po yun, mga kapatid. Ang tunay na pag-ibig at ang katotohanan ng Diyos. Bye-bye po, mga kapatid.